Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pebrero 2011, nang buuin ng grupo ng mga cameraman at reporter na hindi lang maghahatid ng mga maaaksyong balita, kundi kami mismo ang aaksyon sa oras ng aksidente at sakuna. Kami ang Rescue 5. Ngayong Sabado sa Rescue 5. Git-gitan sa highway. Pagkasunog ng isang taxi. At naghihingalong rider, sinaklolohan. Kaya mo yan, sir! Kopya, saan malapit yung area? Sa may Quezon Avenue? Hindi ko na kaya! Kaya lang. Dito kami. Biyahe ng isang truck mula Pampanga, nauwi sa disgrasya. Mas pinatinding puwersa ng Rescue 5. Padating na. Bangga ang kinasangkutan ng lalaking biktima ng hit and run, isang taxi na nasunog, at isang rider na agaw buhay. Yan ang mga insidenteng inaksyonan agad ng Rescue 5. Merong pumangga rito sa may Mindanao Avenue, parang AUV. Ika-4 ng Enero, nagtugunan namin ang isang insidente na manggaan sa kahabaan ng Mindanao Avenue, Quezon City. Mag-aalas 12 na ng gabi nang madatnan namin ang sasakyang ito na nakasampa na sa gutter at wasak ang harapan. Kinilala ang driver ng AUV na si Boy Llames na na-hit and run di umano ng isang pampasaherong bus. Naipit ako ng pulang bus. Minabuti na rin namin lagyan kaagad ng suporta ang leeg ng biktima. Agad kong sinuri ang mga galos na natamo ng biktima, partikular na ang iniindang sakit sa kanang kamay. Mahalaga kasing masiguro ang kaligtasan ni Boy sa kabila ng malakas na pagkakabangga. Para maiwasan ang paglala ng mga posibleng pilay, dali-dali kong binalutan ng benda ang kanyang kamay base sa prosesong tinatawag na splinting. Nararamdaman mo to? Hindi mo sakit? Okay. Isinugod si Boy sa Novaliches General Hospital para sa mas masusing pagsusuri. Isang taxi naman ang nadatnan ng aming grupo na nakabalagbag at nag-uusok sa ilalim ng northbound lane ng Kamuning Flyover. Bigla raw nagliyab ang makina ng sasakyan dahil sa faulty electrical wiring. Gagarahin na sana ang naturang taxi na may plakang TWN 562 nang mangyari ang insidente. Agad kong nilapitan ang sasakyan dalang isang fire extinguisher para maiwasan ang posibilidad ng pagsabog. Bagamat natigil na ang pagliyab ng makina, tila nagbabaga pa rin ang loob nito na siyang naglalabas ng makapag-usok. Ilang segundo lang, tuluyan ang naapula ang usok na lumalabas mula sa nawasak na buhay. Para sa ganitong uri ng mga insidente, mahalagang malaman ang tamang paraan ng paggamit ng fire extinguisher. Tandaan lang ang mga letrang PASS o PASS. P. Pull the pin. A. Aim at the base of the fire. S. Squeeze the top handle. S. Sweep from side to side. Good evening, sir, Ben. Yes po, may bini tayo, sir. Along C5, yung bagong kalsada po. Vehicular accident po, sir. Motor accident. Alas 8 ng gabi nang takbuhin ng Rescue 5 ang kahabaan ng C5 extension sa Mindanao Avenue para tugunan ang isang tawag ng saklolo. Motorcycle, susuka daw yung pasyente. Pagdating sa area, isang lalaking tubuan at naghihinalo ang inabutan naming nakahandusay sa kalsada. Sir, naririnig ba ako, sir? Inilala ang biktima si Eduardo Glian, 39 na taong gulang. Lasing di umano ang rider nang mapadaan sa isang kalsadang under construction at sumalpok sa malalaking tipak ng bato. Malalakas na
sinisigaw ang unak ng binitawan para tawagin ang pansin ng walang malay na biktima. Sir, kaya ba yan, sir? Matapos lapatan ang paunang lunas, maingat naming inilagay ang biktima sa stretcher at isinakay sa ambulansya para maisugod sa pinakamalapit na ospital. Hanggang sa loob ng ambulansya, patuloy pa rin ang pagsasagawa namin ng resuscitation and stabilization procedure. May mali pa rin ito kanina. May puso ka. Pero kung natin eh, nag-sinus-sinus na. So, natin kasi, matatang sa yun. So, pinakapoisin. I-continue natin kung mga confession. Dati natin wala natin sa mga napakahalaga nito. Para mag-tuloy-tuloy yung circulation dito sa kanyang mga katawan. Sir, kaya mo yan, sir. Laban lang. Mabilis na naitakbo sa ospital si Eduardo, kung saan itinuloy ng mga nurse at doktor ang pagsasagawa ng resuscitation and stabilization procedure. Pero makaraan ng 1.5 oras, unti-unti na rin siyang bumigay at pumanaw. Hindi ko na kaya! Susunod, pahinanting nakipit sa truck. Sinakloloan ng rescue fire. Soft and shiny hair in the morning doesn't last. Try na sa afternoon. Try new Sunsilk Soft and Shiny with 5 natural oils. Now I can enjoy 25 hours soft and shiny hair with new Sunsilk. Ito ang simula ng pagbabago. Mula sa iba't ibang lupain ng bansa, naghari ang ilang pangalan sa politika. Angkan ang kanilang puhunan. Kapitolyo ang nagsilbing trono. Ang buong probinsya ang kanilang naging baluarte. Ang dokyo-serye ng News 5 tungkol sa pamilya sa politika. Ang hudyat ng pagsisimula ng election coverage ng News 5. Pagbabago 2013. Alas 10 na ng gabi na makarating sa Maynila ang truck na minamaneho ni Crisanto kasama ng kanyang pahinante na si Aris. Pero di pa man nakakarating sa paroroonan, sinalubong na sila ng disgrasya kung saan si Aris namilipit sa pagkaipit. Mayo 17, nung nakarang taon, pamaynila ang isang truck na galing pa ng Pampanga. Pagdating ng Balintawak, kinat umano ng bus ang truck na may kargang hollow blocks. Pauna ko ng flyover ng Quezon Ave, ginipit ako ng bus. Pag hinabig ko ng kanan, sumabog yung gulong ng harapan. Nawala ng direksyon yung manubela. Yung bumanggo sa poste. Meron daw mas malalaking nakasakay sa tractor. Tapos naibig natin siya. Padabutan tayo sa padabutan. Copy. Expected arrival namin. Mga 8 minutes. Nandun na kami. Pagdating namin doon sa area, sobrang kalat. Duguan yung biktima, specifically sa noo, sa braso, at pin down siya. Konti lang, tubig lang. Galos lang ang natamo ng driver, pero ang katabi ng pahinante na natutulog ng biyahe ay naipit sa pagitan ng upuan at wasak na dashboard ng truck. Ipit na ipit yung pahinante ng truck. Pinupush niya yung dashboard at nagsastruggle siya na makaalis doon sa kung saan siya naipit. Nilagyan kagad namin siya ng C-collar kasi kailangan na ma-stabilize yung leg niya. Binigyan namin ng lunas yung sa ulo niya, binigyan namin ng direct pressure, binandage siya namin. Medyo mahigpit yung pagkakabandage para makontrol yung bleeding. Then yung sa braso, patong-patong na mga malinis na tela para makontrol din yung pagdurugo niya. Stabilize ka muna namin. Stabilize ka muna namin. Hindi ko na kaya! Dito kami, hindi ka namin iwanan. Hindi ka namin iwanan, ha? Dumaan ng 30 minuto pero hindi pa rin mailabas sa wasak na truck si Aris Santos, ang 25 taong gulang na pahinante. Dito na nagpa siyang Rescue 5 na gumamit ng tinatawag na winch.
Ginamit namin yung winch para mas lumuwag o mas mahatak namin yung umiipit doon sa pahinante. Nung nagkaroon na kami ng space, mas nailabas na namin doon yung pahinante. Sa puntong ito, tuliro na ang sugat ang pahinante. Kailangan ng sobrang ingat. Dahil kung hindi, lalong masusugatan si Aris. Sir, dito kayo. Matapos ang isang oras, maliit na bahagi lamang ng paa ni Aris ang natanggal sa truck. Lalong naging desperado ang pahinante. Sir, hindi ka kakasya dito. Hindi ka kakasya. Kung madami ilalabas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang oras dahil sa bawat sandaling magdaan, lalong nauubusan ng dugo ang biktima. Inabutan na din ng pagod ang Rescue 5 team. Dumating na rin ang MMDA Emergency Group na may dalang extrication tools para sa mga ganitong aksidente. Pang-extend na dito. Power tools ba dito? Power tools na. Tumagal ng halos isang oras bago na itanggal si Aris sa truck. Dahil sa tiyaga at pag-iingat, ay naisugod din ang biktima sa East Avenue Medical Center. Multiple laceration sa mukha, mayroon sa mga braso niya, tapos kinukonsider din natin na mayroon siyang intrathoracic injury. Ang ibig sabihin nun, intrathoracic sa loob po ng kanyang chest. So na-x-ray naman po siya kaagad, nagawa yung mga x-rays na yon at nakita na rin po siya ng mga doktor ng mata, doktor po ng ENT at saka na-evaluate po siya ng ating neurosurgery. Kung naipit sa nadisgrasya mong sasakyan, eto mga dapat ninyong tandaan. Una, panatilihing kalmadong sarili. Importanteng nakakapag-isip ng mabuti. Iangat ang handbrake. At kung maaari, patayin ang makina. Pangalawa, huwag hawakan ang anumang parte ng sasakyan dahil pwedeng magalaw ang safety features nito at ikasama pa ng kondisyon. Pangatlo, sundin lahat ng mga pinag-uutos ng mga rescuer na sasagip sa inyong kalagayan. Akala ni Aris, hindi na siya magigising ng buhay mula sa pagkakatulog sa biyahe nung gabing yun. Ang pinakamatindi daw, ma'am, yung ulo ko. Pumasok na hangin. Gusto pa akong operahan, pero ayaw ko. Sabi niya, pag hindi daw nakuha sa 2 linggo sa gamot, kailangan talaga po akong ma-opera. Sawa naman po ng Diyos, analis yung hangin sa loob. Matapos lang ng 3 buwan, ay gumaling na ang mga sugat ni Aris. Alam niya na iba ang naging kinalabasan ng aksidente kung hindi nagsikap ang mga rescuers na matulungan siya. Malaki rin naman pasasalamat ko sa kanila dahil na-rescue ako, dahil hindi ako pinabayaan. Malakas ang loob niyang bumalik sa dating trabaho nang may kasamang pasasalamat sa mga lumigtas sa buhay niya. Mas pinatinding puwersa ng Rescue 5, padating na! Soft and shiny hair in the morning doesn't last. Try na sa afternoon. Try new Sunsilk Soft and Shiny with 5 natural oils. Now I can enjoy 25 hours soft and shiny hair with new Sunsilk. Game na kayo? Pagdating sa pabilisan, kami ang number 1. Wow, Team Agaw! Game and Go All-Stars! Marami na akong narating sa mundo, pero walang mas gagaling pa sa team ko. Bukas na sa TV5! Walang basagalang trip! Sa sabayang kumpas ng mga byulin, lalo mo silang mamahalin. Ang Santo Cristo Violin Ensemble sa Grand Season Finale ng Talentadong Pinoy Junior. Bukas na sa TV5 Go 5! May natanggap tayong tawag sa hotline na nakakailangan ng rescue. Sumasaklolo sa panahon ng kagipitan. Ano meron? Kailan po? Rumiresponde sa gitna ng sakuna at kalamidad. Ito ang Rescue 5. Aksyon ora mismo sa ngalan ng serbisyo publiko.
Sa nakalipas na 2 taon, anumang pagsubok hindi namin inatrasan. Handang tumugon sa oras ng pangangailangan. Rescue 5! At sa kabila ng mga pagkilalang aming natanggap, Higit sa halina, action! patuloy ang pagsisikap na hasain ang kaalaman sa tama at makabagong paraan. Sa patuloy ng pagpapalawak ng aming puwersa, 2 miyembro ng News 5 ang gustong sumubok para maging bahagi ng Rescue 5. Isang thrill seeker at extreme sports enthusiast. Sa uri ng kasanayang taglay ng News 5 program host na si Manu Sandejas, kayang-kaya daw niya ang hamon sa pagsali sa Rescue 5. Sinasabi nila tungkol sa akin, thrill seeker daw ako. Hindi ko ginagawa yung mga ganyang activities na hindi ko kinoconsider yung safety measures, no? Sapat na kaya ang galing niya sa diving sa pagsagip ng buhay sa panahon ng sakuna. Pumasok sa isip ko minsan dati na sumali as a fire volunteer. Nagkaroon din ng incidents yung family ko na nasunugan kami. Nandyan pa rin yung interest ko to participate in that sort of volunteer work. Alamin natin kung bakit nga ba inuulan ang mga places na ito. Para naman sa action weather presenter na si Sean Yao. Ang pagsali sa Rescue 5 ang tutupad sa pangarap niya makatulong sa mga biktima. Everyday kasi, nasa loob lang kami ng studio. So, parang masaya rin na parang lumabas, you know, you get yourself out there. Tapos makita mo talaga kung talagang first hand kung ano yung mga issues, mga problema na usually nire-report lang namin from the studio. Ang matinding training, kayanin kaya ng ating showbiz host na isa din palang swimming coach. Nag-come up tong opportunity for Rescue 5. Sabi ko sa sarili ko, oh, it's great. Medyo katuwang naman siya ng ginagawa ko na araw-araw. So, parang you have everything to gain kasi. Parang buong buhay mo, meron kang kaalaman na hindi mo alam before. Manu, Sean, bagong lahat, sigurado ba kayo sa pinapasok ninyo? Hindi biro to. Unang-una, sasaba kayo sa matinding training. Pangalawa, mapapagod kayo. At pangatlo, mahabang oras ang kailangan igugol. Alam namin na hindi ito yung inyong sabihin natin comfort zone. Alam namin na sanay kayo sa aircon na studio. Handa ba kayo? Kayanin. Hindi kasi tayo magpapakit dito. Hindi tayo rarampa. Re-rescue tayo. Medyo payatot ka. Nakakabuhat ka ba? Oo naman. Kakayanin. Okay. May aso ka ba? Train ba yan? Hindi. Tandaan mo, on call tayo dito. Kasi hindi ko siya maiwan sa bahay. Walang mag-aalaga sa kanya. Walang mag-aalaga sa aso. Hindi natin pwede dalhin yung aso sa training. Bro, kunin mo yung aso. Hanggang matapos tayo, yan ang suot ninyo. Mga puting t-shirt. Bago ninyo masuot ang uniforme namin, dapat pumasa kayo sa lahat ng mga pagsubok. Ganito mangyayari, sa loob ng 2 buwan, papasok kayo sa isang EMT school kung saan matututunan ninyo maging isang emergency medical technician. Sa bawat linggo, meron tayong mga tinatawag na misyon na kailangan ninyong tapusin. Kapag sa kahit anong misyon, hindi niyo maipasa, tanggal na kayo bilang mga recruit. Ready na ba kayo sa ating unang misyon? Ready. Encel, pakikuha yung field kit natin. Okay, lapag lang natin dito. Okay, napakasimple na ating rules. Meron tayong 13 labeled items dito. Memorize the items within 1 minute. Pupunta kayo sa isang lugar. Bibigyan kayo ng 10 minuto para bilhin ang lahat ng items na yon. Ang budget ninyo, 1,500 pesos. Ready. Game. And 1 minute starts now. Tandaan, yung mga may label lang. Bilangin na. 1, 2. Yeah. Kasama to Kasama yan. That's 1. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So Manu, Sean,
Eto si Enzel, siya yung sasama sa inyo sa isang lugar na medyo malayo. Nasa kanyang pera? Okay, bigay mo yung 1.5? 1.5. Okay. Good luck. Kunin nyo sa lahat for the next 10 minutes. Nauna! Sa misyon ito, susukatin ang talas ng isip at iksinin naman yung aksyon. CPR pocket mask. Tatlong kriteria magiging basihan sa pagbibigay ng puntos. 40 puntos para makompleto ang mga gamit sa loob ng kit. Stigmas nito, wala. 30 puntos para sa bilis, sa oras na hindi dapat lalabas ng 10 minuto. At 30 puntos para sa budget na nagastos sa pamimili. Suma total, 100 puntos. Siyempre, inisip ko kagad yung saan ako una pupunta. Kasi alam natin na dun sa lugar na yon may mga tindahan na kung saan mas mataas ang chance na makukumpleto natin yung mga gamit, di ba? Mas umiral pa sa akin yung yung budget issue na nung pumunta ako sa tindahan, sa unang tindahan, nilista ko muna yung mga items at tinanong ko alin yung meron at yung mga presyo ng mga items na yon. Actually, 2 store lang pinuntahan ko. Hindi ako umikot. Yung running total umabot sa 1,320, parang ganyan. So, sabi ko, 2 item na lang yun. I'm sure hindi ako go over budget. Thank you. Aba, wala pang 5 minuto, halos kompleto ng misyon ang kanyang basic day kit. At ito naman si Manu, paikot-ikot pa rin. Ano, kompleto ka na? No, binili ko na lahat. From the other one? Then may kulang ka na lang. Pasok pa naman yata sa budget. Pumasok si Manu. Nagtatanong siya kung nabili ko na raw ba yung gamit. Sabi ko, oh, inantay ko na lang yung 2 kulang. Sabi ko, ikaw, nabili mo na ba yung gamit? Meron siyang listahan. Tapos nagka-canvas daw siya. Sabi ko, patay. Hindi ko siya ginawa. Thank you. Winner! Okay na? Matagal ni Manu. Nagka-canvas pa dun eh. Parang pinanggagawa niya. 1,380 na lang. Ito, bawasan mo na rin. Sige, ito. Medyo na-pressure nga ako, pero nakafocus ako eh. Sabi ko, desidido na ako dun sa strategy ko na mag-canvas, hanapin ng pinakamurang mga item para pasok nga ako dun sa 1.5 budget na binigay. At sa wakas, natapos ka na rin, Manu. Kaso, lagpas ka sa oras. Okay ka na? Okay, kompleto na. Kompleto yan, ha? Kompleto. Yung nasa listahan yan? Yes, mas konti lang kumpara dyan. Oo nga, bakit parang... Kasi yung sa akin, pasok sa budget. Okay, pero late ka ng 5 Pasok din ako minutes. sa budget, pero late ka na 5 minutes. Iwanan So, ka na. patas. O siya, huwag na kayo magtalo. Bumalik na muna kayo agad dito. Okay. Tingnan natin ang mga laman. Manu? Trauma, shear, down, line, elastic bandage, alcohol. Alcohol! Ito yung alcohol, Manu. Ito yung alcohol. Si... Over budget. Ba't parang tinitipid mo kami sa alcohol? Pinilit kong, pasok sa budget. So, 15 minutes ka. Dapat 10 lang. Okay, tingnan natin ngayon. Salagan ako. Aha. Nag-over budget ako, inaamin ko na. Pakita nga natin kung gaano karami ang binili talaga ni Sean. Super dami. So, 350 over budget, 5 minutes overtime. Okay, unang-una hindi natin pwedeng hindi patawan ng penalty yon. Okay? Dahil sa bawat mission, importante na sinusundan natin ang instructions. Okay, bago ko ibigay ang grade ninyo, may tanong lang ako. May punto ba na nagtulungan kayo? Wala. Wala. Ano masabi mo doon? Kasi importante rin sa work ng EMD yung teamwork. We never work alone. Pareho silang recruit. Hindi naman sila magkalaban dito. Noong umpisa kasi, ang feeling namin magkalaban kami. Hindi namin naisip nga yung sinabi ni Paulo. Oo nga naman. Magiging part nga kami ng isang team. So bakit nga ba kami naglalaban? Dapat nga naisip ko na mas makakamura ako pag nagtulungan na lang kami ni Manu. So yun ang mga bagay-bagay na nakatago sa ilalim ng mga challenges. Inaalam namin kung nasa inyo ba yung kakayanan na to work as a team. Okay, Manu, overtime ka ng 5 minutes. Sa bawat rescue operation, napakahalaga ng oras. Kaya medyo malaking penalty yung papataw ko sa'yo. 15 points
or 85 ang score mo, pasado ka pa rin, recruit ka pa rin ng Rescue 5. Sean Yao, yung pangangatwiran mo at yung mga items na binili mo naman, ang pinili mong labis na items, kailangan naman talaga sa field. So, ang penalty mo ay 10 points. So, your score is 90. Isa ka pa rin recruit ng Rescue 5. Andali lang. Umpisa pa lang yan, Manu at Sean. Sa mga susunod na linggo, kailangan nyo na magtulungan sa bawat misyon para malampasan ang mas mabibigat pa naming hamon. Ang unang araw sa pagbabalik eskwela ni naman Manu at Sean, kung saan dadaan sila sa seryoso at striktong pagsasanay. Natutulong sa kanila sa mga mas mabibigat na misyon at susukat sa kanilang dedikasyon sa pagsali sa Rescue 5 Team. Sa panahon ng aberya, panatilihing buo ang loob at matalas ang isipan dahil sa bawat sakuna buhay ang nakataya. Sa anumang insidente, tumawag agad sa Rescue 5 hotline sa numerong 922-5155. Dahil mula aksidente sa kalsada hanggang sa bahay mo, aaksyonan ora mismo. Ako po si Paolo Bejones at kami ang Rescue 5. Isa ka pa rin recruit ng Rescue 5. Nasubukan na ang Rescue 5 recruit sa isang challenge. May punto ba na nagtulungan kayo? Pero mas mabibigat na hamon ang darating. Exciting na part, syempre, yung mock-up ng mga field work. Malaking opportunity to eh. Mag-grow ka talaga dito. Sabayan sina Manu at Sean na alamin kung paano sasagipin ang mga nasa peligro. Kami ang Rescue 5. Sabado, alas 9 ng gabi sa TV5. Go 5!